Puri ng Diyos, puri ng ating Panginoon. Ang sakit ay hindi katapusan, binabago ng Diyos ang kalungkutan tungo sa kagalakan. Ako'y magwawalong taon na dito sa kumpanyang pinapasukan ko ngayon. Gustong-gusto ko, napakaganda, napakabait ng mga tao at gustong-gusto ko yung trabaho. Pero bago ko nakamit ang trabahong ito, ay dumaan muna ako sa maraming kahirapan, maraming pagsubok. Mula nung ako'y dumating dito sa Amerika, ay talagang naramdaman ko yung hirap, yung magtrabaho ka sa isang bansa na banyaga. Lalo na pag may mga katrabaho ka na masyadong racist na tinatawag. Yung bang ibinababa ka dahil iba yung iyong kultura, iba ang kulay mo, yung salita mo lalo merong accent, yung English mo, hindi kagaya nila. At pag nag-utos sila ay kala mo sila yung pinakamagaling. Kaya dumaan ako sa pagsubok na yun na araw-araw talaga namang mapapadasal ka sa hirap. Dito ko nga nakuha ang aking karamdaman ng high blood dahil nai-stress ako araw-araw. At lagi kong isinusumbong ito sa aking pamilya, lalo sa aking asawa, yung hirap na pinagdadaanan ko. Pero matapos ang ilang panahon, ako ay binigyan ng pagkakataon na makapasok sa kumpanyang ito na napaganda, malaki yung ngayon. At dito ko nakita na sa kabila ng kalungkutan at hirap na pinagdaanan ko, dito ay nakita ko naman yung kakaiba, kabaliktaran, na wala kang maramdaman na racism na tinatawag. Wala kang maramdaman na pangungutya, anuman yung salita mo, anuman yung kulay mo, wala silang pakialam. Ang pakialam lang nila ay yung trabaho mo. At sa trabaho ko, gustong-gusto ko kasi ito yung hinahanap kong trabaho. Na kung saan masaya ako, paggising ko sa umaga, ako'y excited na pumasok. Hindi ako tinatamad. At walang sakit, hindi ako nagkakasakit. Lalo akong mas malusog dahil alagang-alaga nila ang bawat isa sa kalusugan. Gusto nila kanilang mga empleyado ay masaya at malusog. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Diyos. Sa kabila ng aking kahirapan na pinagdaanan at stress, ay ngayon naman ay kabaliktaran. Napakaganda. Isang biyaya, isang grasya na hindi ko inaasahan. So, ito yung sinasabi ng Diyos sa Ebanghelyo ngayon. Nasabi niya ay ako'y paalis, kaunting panahon lang. Ako'y hindi ninyo makikita. May mga pagkakataon sa buhay natin na parang walang Diyos, di ba? Lalo kung nahihirapan ka, hinahanap mo ang Diyos. Nasaan nga ba ang Diyos? Bakit pinapayagan niya itong maranasan ko? Pero yung mga panahon pala na may katahimikan, doon tayo lumalago. Dahil lumalalim ang ating pananaw at tayo ay hinuhubog. Napapalapit tayo sa Diyos dahil napapadasal ka na naaalala mo ang Diyos. At hindi lang iyon. Sabi niya, malulungkot kayo, ngunit ang kalungkutan na yan ay mapapalitan ng kagalakan. Ibig sabihin, ang kalungkutan na ating nararanasan o kung tayo man ay nasasaktan, ay hindi na yung katapusan. Dahil merong ibibigay ang Diyos na mas maganda. Mas maganda at mas makabuluhan. Lalong-lalo na yung ating pananampalataya ay mas matibay at mas malalim. At isa pa, ibang oras ng Diyos kaysa sa atin. Meron siyang panahon. Meron siyang takdang panahon. Ang kailangan lang ay kumapit tayo sa kaunting panahon na sinasabi niya. Kaunting panahon pa. Sige lang, huwag kang bumigay, huwag kang bumitaw. Magtiwala sa Diyos dahil alam niya kung ano ang ikabubuti natin. Kapatid, ito ang paalala ng Diyos sa akin ngayon. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, magtiwala ka sa Diyos. Meron siyang ginagawang maganda, meron siyang inihahanda na mas maganda para sa iyo. Basta huwag kang bibitaw sa Diyos.
Kung tayo po ay na-bless sa ating ebanghelyo ngayon, sa ating reflection, ay bahagi natin sa social media, punuin natin ng good news ang social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Isang mapagpalang araw sa iyo, sa iyong mga mahal sa buhay. God bless and God is good.